Salamat sa Ginoo aton pakpakan na Dios sa makausapa. Hallelujah. Welcome kayo mga bisita naton. Praise God. Inang paghuman naton karon simba, aton pangamuyuan ang mag-distribute dito sa Bugo. Although hindi ta mga dato diri, pero this is what a convictions from the Lord nga mopaambit ta bisan sa tubig na lang. Sa gagmay naton nga mga financial tungod kay baliko naton kung aton pod ibaylo ang aton kahimtang sa ila, malisod gyud. Aton na lang isipon, this is what the applications of Christianity. Inang gihambal ni Christ, sa panahon nga ako giuhaw, gipainom ba ako ninyo? Sa panahon nga ako gigutom, inyo ba ako gipakaon? So, karon mga muyo ta sa mga mo-joint dito sa pag-distribute. Mo plano ni sila either buwas o either sa Martes ang ila nga lakaw. Kadayon mga muyo ta, tungod kay ang ila sini destiny dito ni sa pinakahilit nga bahin sa Bugo nga dili na kaayo maabot sa mga hinabang. Just imagine si Danilo dito ni gikan. Ang giinom ko no sa ila dito gagikatuan ang mga mga lanawan na ang giinom, ila na lang gipabukalan para nga may mainom sila. Perte kaluoy. Muna nga kita himuon nato ni para sa kahimayaan ni Kristo Jesus. Amen. Kadayon ikadua, ang tanan karon nga mga ginikanan sa mga Fresh and Worship leader, ari si Brad Chabi, mitingon kamo tungod kay may-ari pa diri mga Fresh and Worship leader nga gigamit nga way panabautismuan. So Brother Chabi, i-gathered sila karon tungod kay gabarog ni sila sa pulpito. Nya way sila nabautismuan. Amo nang usa sa inyo karon Brad Chabi mitingan. Praise God. So once again, aton palakpakan ng Ginoo kadayon. Welcome ta kaayo bisan pa man ang aton mga kaigsuonan sa Lawis, sa Tamiaw kag sa Muhon, and yes of course aton mga bisita sa sini nga kabuntagon. Magatindog tatanan kadayon. Once again, aton pod gina-welcome ang tanan nga mga sunod sa aton live stream sa aton mga kaupdanan sa District 3, labi na sa mga uban nga mga pastors naton, labaw na sa tanan dito sa Oriental. Salamat sa Ginoo. Let us continue sa aton topic about sa Ezekiel sa chapter 22 verse 30. Abi nyo lang, diri na kon nakita nga way pa naglambot ang kalamidad sa Bugo. Usa na ni sa giandam nakon. Amo na nga nakasiling gyud ko, ang Ginoo sa iya mga mensahe may mga pasiuna na siya nga way pa nahitabo. Amo na nga ako nagtuo, ang pulong sa Dios hindi lang kay pag-motivate, ang pulong sa Dios hindi lang kay pagpalig-on, ang pulong sa Dios hindi lang kay maghatag instructions sa aton, corrections sa aton, kundi ang pulong sa Dios, it is considered also as a prophecy. Nga may mga himuon ang Dios nga hindi naton mabantayan. Amo na nga nakasiling ko, sa wala pa naglambot ni nga trahedya, usa ni sa mga gi-prepared naton. And right now, arita sa part 4 na naton nga pagtuon sa Ezekiel chapter 22 in verse 30. Amo na nga usahay, bisan ako nakaingon giko sa akong kaugalingon nga ang Dios di ay may mga divine revelational knowledge siya nga gihatag para sa iya mga kaanakan. Kay baliko naton in the area of a pastoral and a leadership, may duwa ka mensahe nga gina-prepared ang mga pastor. First is communicated knowledge. Ano ning communicated knowledge? Labaw sa tanan, ang aton karon panahon, ara na ang AI. I-click lang nimo ang imo topic, ara na tanan. Pero
mas dako gihapon ang diferensya sa revelational knowledge. Kag ako nagtuo, ining mensahe naton gihatag ini sa Dios pasiuna sa mga kalamidad nga naglambot karon. Amen. Lantaw naton ang Ezekiel sa chapter 22 in verse 30. So I sought for a man among them who would make a wall and stand in the gap before me on behalf of the land, that I should not destroy it, but I found no one. Sa Cebuano, kung lang taon na ito, nangita akong tao diya kanila, nga mao'y mutukod sa paril, o manalipod sa lungag ni ini, aron dili ko na kinigunubon sa adlaw, nga ipahamtang ko ang akon kapungot. Apan, wala ako'y nakitaan. Sabi mo lang, sa paglambot na sa bugo sa linog, apil ang bantayan. Nakasiling ko, siguro may mga nakita pa ang Diyos sa isla sa bantayan nga gi-preserve niya. Amen. Hindi kita magsiling ang mga reliyosa ta, maayo ta nga tao, tandaan naton, kung waay sang may makita ang Diyos, posible nga apil ta sa bugo. Let us pray. O Diyos, nagamhanan, tag-iya sa langit ug sa yuta. Ari kami sa sininga, unang Domingo sa bulan na sa Oktubre. Salamat, Lord, sa divine preservation. Salamat sa bag-o lang nga nahitabo, bisan pa man, Lord, sa Visayas, Kino. Apil ang isla sa bantayan. But really, imo kami gi-experiensya, O Lord, nga paano ka mag-protection sa amon. Paano ka, Ginoo, mag-preserve sa amon. Salamat, Ginoo, tungod kay imo gipakita nga buhi ka nga Diyos. Kag kontrolado nimo ang tanan butang. Ginoo, amon ginapangabay karon ang imo balaan nga Espiritu Santo nga magahatag sa amon kaalam. Sa amon mga bisita, sa mga naglantaw sa live stream, ikunsad ang imo, Ginoo, kaalam ang imo panabot sa tunga namon. Tungod kay para sa amon precious ang imo pulong, Ginoo. Ang imo pulong amon nagahatag sa amon instructions, guidance, motivation, kaglabaw sa tanan. Lord, ang imong pulong nagahatag kag pasiuna sa mga butang nga wala pa mahitabo. Dalaygon ikaw sa ngalan ni Kristo Jesus kitang tanan magaingon. Amen. Kagami. Magalingkod ta tanan. This is what part 4 sa gitun-an naton, as God always looks for a man. Before ta magapartik sa Holy Eucharist, lantaw naton ang sumpay sa gitun-an naton. Ining nga passage, may duwa ta ka biblical nga truths nga lantawon sa sini nga verse. Halin sang part 1, part 2, kag part 3, it is part sa introduction naton. Karon lantawon naton ang pinakaunod sa sini nga gitawag passage about sa Ezekiel sa chapter 22 in verse 30. May duwa ta ka biblical nga truths nga lantawon. First, God looks for a man to build the hedge of righteousness so that a terrible judgment will not come. Nangita ang Diyos nga maoy mutukod sa paril. It is considered as a hedge. Gitun-an naton ang spiritual hedge bisan pa man sa mga nauna nga mga Sunday about sa kabuhi ni Job. Because ang word nga hedge, it is surrounded with fence. In spiritual significance, meaning it is surrounded with favor, meaning it is surrounded with health. So this time, kung lantaw naton ang number 1 nga truths nga makita naton, God looks for a man to build the hedge of righteousness so that a terrible judgment will not come. Lantaw naton ang diagram sa sining aton gitun-an nga passage. This is what a diagram number 1. Makita naton ang Diyos, which is in a right kag dayon. Makita naton ang tao.
nga makasasala. Ang tao ara ang kadautan, which is considered as wickedness. Ara ang unrighteous nga kabuhi. Ang muna nga baliko na ton, we Filipino people is very religious but not righteous in the eyes of God. Lantawa lang. We are only a Christian nations in Asia. Pero amo ni nga nasod ang perti kadamo ugaran sa mga korap. Amen. Diri naghukmong ang mga korap. But we are only a Christian nations of Asia. Pero ari diri ang mga kawatan. Yes, ang sayings, we Filipino people is very religious, but we are not righteous. Amo ni ang sistema sa aton kalibutan. Ari diri ang unrighteous nga pagkabuhi, ang mga evil doers nga mga tao, ari diri ang mga immoral, ari diri ang mga crookedness, mga kahiwian. Yes, kung lang tao na ton, mga tao nga way nagkabuhi atubangan sa Dios og makapahimuot sa Ginoo kag labaw sa taran, ari diri ang dissipations. Ano ning dissipations? Ang kabuhi nga mapinatuyangon. Amen. Amo na nga sa didto kami sa balay nila ni Ryan upod sa kang Brother Butch, akon sila giparimain nga may upat ka factor sa kabuhi nga kinahanglan nila himuon. Una, ang pagsimba. Nga ang tao karon way na panahon sa Dios. Pero ang tanan nga kalingawan ara sa ila. Kung way naabtan ang bugo og linog, ako nagtuo, ang mga tao hindi magbutan. Ara ang tanan nga pagpatuyang. Amo na ang system karon sa sini nga kalibutan. Lantawan nimo, lantawan naton, amo ni anggap kag ara diha ang paghukom sa Dios. Meaning ang mga tao kun lantaw naton, they are facing a judgment. Nga tungod way sing tao nga may nagbarog sa kala. Lantawan ninyo, there is a vacuum. Basiyo ang sa tunga, ang ara sa tunga, amo ang paghukom, amo ang judgment, amo ang silot, because there is no such thing nga may nagbarog diya sa kala. Kaya kung may nagbarog diya sa tunga, ang judgment mo irog ni siya, it will move into the back. So nagpasabot kini nga mga tao nga way sa Dios, ini mga tao nga nagsakay-sakay, ini nga mga tao nga nagkadto sa mall, way sila kahibalo nga ang paghukom sa Dios nagaatubang sa ila. Amen. Mahitabo dito sa Biblia during the time sa panahon ni Kristo Jesus. Kay bisan mismo sa panahon ni Kristo Jesus, lang taon na ton ang gitawag Lucas sa kapitulo 13 sa bersikulo 1 pakadto sa bersikulo 5, anong gihambal diri sa sini nga passage. Niadtong higayuna, may mga tao didto nga misugilon kang Hesus. May tungod sa mga taga Galilea nga gipamatay ni Pilato, samtang naghalad sila ngadto sa Dios. Ilag isugilon kang Kristo Jesus nga katong mga naghalad dito, yes, gipamatay hurot ni Pilato. Ang Biblia naghambal, amo din ni ang hambal ni Kristo Jesus. Apan niingon si Jesus kanila, nagtuba kamo nga labaw pa sila ka makasasala kaysa ubang gagyanon tungod kay gipamatay kini mga tawana sa maong paagi. Sa bersikulo 3, dili, ingon pa ni Kristo Jesus, sultian ko kamo nga kung dili ka mo maghinulsol, kita tanan mo ingon maghinulsol, kung dili ka mo maghinulsol og mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. In verse 4, siling dayon ni Kristo, may tungod niya tong 18 nga nangamatay dito sa siluam kay natungpagan sa turi. Sa time ni Kristo Jesus, may linog na nga natabo. Kag ang namatay diri, ang 18 ka mga tao. Siling pa ni Kristo Jesus sa verse 4, may tungod niya tong 18 nga nangamatay dito sa siluam, kay natumpagan sa turi. Naghuna-huna baka mo nga kadto sila mas dautan pa kaysa tanang lumulupyo sa Jerusalem. Sa verse 5, dili,
sultihan ko kamo nga kung dili kamo maghinulsol og mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Nga ang sala amo ang hinungdan nga may paghukom. Amen. Amo na nga kita nga mga buhi. Taas ang favor kag extension sa aton sa Dios. Aron kita makapamalandong kag makahinulsol sa aton mga sala. Sila pa ni Brother Chabi sa exhortation sang Friday, ang iya gipasalamatan kaysa naglinog nakahinulsol siya. Oh, kuyaw ning mamatay ka nga way kakahinulsol. Labi na sa kalit nga kamatayon. Siling pa ni Kristo Jesus dito sa gipadayag, hinumdumi, kung dili ka magmata, kag dili maghinulsol, muan na ko kanimo sama sa usa ka kawatan. Adtong Martes ngadlaw, naglambot si Jesus sa ila sama sa usa ka kawatan. Amo na nga ang termino sa mga tagabugo na nga matay, that is what considered as Last Supper. Amen. Katapusan na nga panihapon nila. Amo na nga nakapamalandong ko sa akon ko ugalingon, nakasiling ko, Lord, salamat sa mga balay namon. Pero usahay, Lord, ang comfort namon sa amon balay, kag security namon sa amon balay, amo pon ang mag-unay sa amon pagpatay. Kuha ninyo. Amo na nga nakasiling ko, panahon sa linog, bulahan ang mga balay nga ang ila atop nipa kag kawayan. Pero alaot sila kung magbagyo. Oh. Yes, bulahan pod ang concrete sa balay panahon sa bagyo. Kay bisan nano pa nga signal ang ila katulugon dili madisturbo. Dili sila moahat o gawas. Pero alaot po sila kung linog ang maglambot nga ang ila balay nga mao ang maghatag og comfort kag security sa kabuhi nila, amo pod ang magpatay sa ila. Meaning, there is no such thing as safetyness within this world. Amen. Baliko na kon sa dira nga gipanghambog na sa mga Amerikano ang Twin Tower. Amen. Ang pagbomba sa Twin Tower is 2001. Kagdayon, Year of the Snake gyapon. That is the cycle of the calendar. Pag 2013, amo po to naglambot diri sa aton nga linog nga dito sa Bohol. Kagdayon, pagka November, nagbagyo sa Yolanda. Another karon cycle sa calendar as 2025 naglinog gihapon. Amen. Amo nang imong makita lang tawo lang ang gipanghambog nila nga Twin Tower hindi maano sa bagyo, hindi maano sa linog, pero giisa lang sa mga terorista. Because there is no such thing as safetyness within this world. Ang kasiguruhan ara lang sa Dios. Si Jesus nagambal, kung hindi kamo maghinulsol, mga matay pud kamo pareha sa ila. Amo na abi nyo lang, upod sa amon mga bisita. Ini manggod ang pagsimba. Hindi gud nga mahitabo, nga hindi ka makahuna-huna sa Dios. Kung ari ka mo sa sulod sa simbahan, makahuna-huna ka sa Dios. Amen. Kung makahuna-huna ka sa Dios, makapamalandong ka, kagdayon, makapangayo ka o kapasayloan. Pero kung musulod ka sa lutuhan, ang imong unahuna, paano ka makadaog? Amen. Kung mukadto ka mo sa sabungan, ang imo pod hunahuna, paano ka makabuno? Imo manok. Amen. Huwag pangunahuna nga outside sa pagsimba, nga ang imo mahuna-hunaan Diyos. Pero kung ari ka sa simbahan, ang imo hunahuna ara sa Ginoo. Amen. Lantawa bala inyo tupad. Luya kay nga nalinugan na.
murag nagtagring pang utok sina. Si dako nagambal, Lord, kadako naman sa to sa akong asawa. Kabaga pa. Daw gamay na lang nga isumpay niya, Lord, kabigot para ba sa akong asawa. Abi nyo lang, kung dili ta maghinulso, amo na nga hindi kita magsiling nga ang mga tao sa bugo, mga makasasala, mga igsuon, ang bantayanon samot. Amen? Samot ang bantayanon. Diri naton makita nga panahon sa Holy Week, grabing gihimo. It is against, and that is what i-blaspheme in the eyes of God. Hindi kita magsiling ang mga tagabantayan, mga maayo, mga butan. Galing kay, may nakita pa ang Diyos nga may nagbaro. Amen? Amo ganin ang kasiling ko, siguro sa kadamo sang simbahan sa bugo, it is, hindi po ta mag-judge, pero base ko na shortage. Amen. Kaya nga, sa panahon nila ni Abraham, just imagine kung baliko naton kapila naman ginaton ni gibalik-balik ang 5 ka syudad. Amen. Nga gipaulanan sang Dios sa kalayo, hindi lang to kay Sodoma kag Gomora, abi mo lang ang demand sang Dios, pulo lang ka matarong. Anong hambal sang Ginoo kay Abraham? Kung may nakita ko nga pulo lang ka matarong, kay pormiro halin sa 50 na naog 40, 30, 20 hangtod na pulo, siling ang Ginoo kay Abraham, kung may napulo lang ka matarong, hindi ko paglaglagon nga mga syudad. Galing kay shortage. Waay nakalambot sa requirements kag sa demand. Ang Biblia nagambal, gipaulanan sang Dios og kalayo. Kag posible, amoning natabo, amo na nga kita nga mga tagabantayan, hindi ta magkumpiyansa, amo nang sulti na kon. This is what is cycle of the calendar. Nga aman, ang 2013, nag-agi diri ang Yolanda nga bagyo. And this is what is cycle of the calendar. Ang aton bantayan kag pangamuyuan kung magliso na ang amihan. Oh. Hindi kita magkumpiyansa sini. Kabisan ako, since nga nagpuyo ko diri sa bantayan, ako na nagipanidan. Amo na nga usahay, mas maalamon pa ang mga mananap. Sulti pa nila ni Dandilo, ang amon mga iring diri, way pa ang linog, pero sila nakabantay na nga may linog. Mas maalamon pa ang mga mananap kaysa mga tao. It is the same gyapon sa panahon sa Yolanda. Mas sila ang una nga makapangandam. Pero ang tao, wala. Sama sa gisulti ni Brad Rudy, ang tao nagudyaka, naglipay-lipay, way sila nagunahuna nga ang katalagman sa tanan nga minuto ara. Way hunahuna ang tao sa katalagman. Ang iyang giunahuna, paano siya malipay, paano siya ma-enjoy. Lantawa itong mga tao sa mall nga nag-enjoy dito, paglinog na, puros tanan na nag-ampo. Pirti kabutan sa tao kung may trahedya. Amo na nga ako nagtuo, ang Biblia nagambal kung hindi ka maghinulsol. So mga kaigsunan kita, hindi ta mga matarong. Amen? Ang aton diri pagpangalagad sa Dios, hindi ta magkumpiyansa. Amo na nga sa matag adlaw manginuktok ta sa Ginoo, mamalandong tabasi na kalapas ta sa Dios. Kaglabaw sa tanan atong testimony giinan ni Michelle, kun mataymingan nga nagluya-luya ka sa pag-alagad. Oh. Kagdayon, natiphagan ka sa inyong bim. Amen? Hindi makumpiyansahan. Kinahanglan ang Kristohanon, manlimbasog siya sa tanan nga panahon. Hindi niya paglantawon ang iyang kaugalingon. Hindi niya paglantawon bisan pa man ang palibot niya. Lantawon yun niya ang Diyos kay nga man. Amo ni ang maghatag siya sing kasiguruhan. Oh, just imagine, may natabo po sa Old Testament, panahon nila ni, ako ni paklik sa kang Chubby Boy, panahon nila ni Kura, ni Datam, kag ni Abiram. It is
aktual ni nga natabo dito sa Números sa kapitulo 16, sugdo naton sa 25 pakadto sa 35. Ngilngig ni nga natabo sa ila sa dira nga naghimo sila sa mga butang nga way nakapalipay sa Ginoo. Lantaw naton sa verse 25 in Numbers chapter 16. Siling pa diri sa verse 25 kulang taon naton realidad ni nga naglambot sila during the time. Unya giadto ni Moses si Datan, si Abiram, og misunod kaniya ang kadagkuan sa Israel. Og giingnan niya ang katawan, palayo kamo sa mga tuldan ining daotang mga tao, og ayaw paghikap sa bisan unsa, nga ilaha kay tingali unyag maangin kamo sa ilang mga sala. Ang Bible siling pa, kung hindi kamo maghinulsol, siling pa sa Ginoo, basi maangin kamo sa ilang mga sala. Busa, namahawa sila gikan sa tulda ni Korah, ni Datan, og ni Abiram. Si Datan og si Abiram, migula og mitindog sa pultahan sa ilang mga tulda, kauban silang mga asawa og mga anak. Si Moises miingon, niining paagya, masayra ninyo nga gisugo ako sa Ginoo sa paghimo ni ining tanan, nga wala nga akong gibuhat og wala ako nagbuot-buot lamang. Kung kini mga tawana mamatay sa kasagarang kamatayon sa katawhan o kung mahiadto kanila ang may tabo sa tanang mga tao, nagpasabot kini nga wala ako sugua sa Ginoo. Apan kung ang Ginoo maghimo og katingalahang buhat og muliki ang yuta og lamyon sila og ang tanan nga ilaha og matambog silang buhi ngadto sa kalibutan sa mga patay, masayod kamo nga kini mga tawana misukol sa Ginoo. Verse 31, sa pagkatapos kayon niyagsulti niini, miliki ang yuta. There is what something as it terrible earthquake sa sini nga gitawag passage. Miliki ang yuta. Dayon, sa pagkatapos niyag sulti niini miliki ang yuta, nga gibarugan ni Datan ni Abiram, og naabli ang yuta, og gilamoy sila, lakip ang ilang mga banay, mga tao nga sakop ni Korah, og ang tanan nilang kabtangan. Miadto silang tanan, miadto silang buhi sa kalibutan sa mga patay, og bitakom ang yuta og nangahanaw sila. Amen. Meaning, ang linog bisan pa man sa panahon nila ni Moises ara na. Amo na nga kita. This is what it challenge for us. Palapakan na to na kita. So kung lantaw na to sa diagram, yes, this man, we considered sa notes na to, amo ni ang aton mga pamilya. Amen. Kuha ninyo? Amo ning pamilya na to. This man was considered sa church. Kasagaran sa news, ang mga nahugno, simbahan sa Bantayan, sa Bugo, Daan Bantayan. Pero sa nagsakay kami ni Bunso sa tricycle, may sakyanan dito nga nadatugan nga perti kagwapo kaayo. Akon giingnan ang asawa sa driver, ano man na diri nga building, siling siya, simbahan ni San Bornagin. Nakalingo-lingo. Amen. Maayo gyud nga pagkatipag sa building. Amen. Yes, this man, it is what considered nga basi parte ni sa pamilya naton. Kay may ara sa pamilya naton nga way sa Dios. Amen. Basi usa diri ang aton mga anak, usa diri ang aton bana kag asawa. It belongs to aton family. Ining tao, it is what considered sa church. It is what considered sa mga relatives naton. Mga close friends naton, labaw sa tanan. This man, it is considered sa barangays naton. It is considered sa municipality naton. O, asod naton mga kaigsunan.
Amen? So, ang Diyos nagambal, I sought for a man. Amen? Just imagine, ang barangay naton, ang municipality naton, ang isla naton, tandaan naton, nagpatong ta sa katubigan. Amen? Nagpatong ta sa katubigan. Syado kagamay sang bantayan. Amen? Hindi ta bagay magkumpiyansa. Amo na nga siling padre, what is amazing sa sini nga diagram? Ang amazing is the hitch. Why wall? Because of sin. Akpakan. Amo na nga ang Ginoo. Ang number one nga truth. God looks for a man to build a hedge of righteousness. Ang Ezekiel sa chapter 22, sa verse 30, dito sa New Living Translation, kung lang taon na ton sa sining passage, ingon pa diri, I look for someone who might rebuild the wall of righteousness. Itang tanan mo ingon, a wall of righteousness. It is a hedge of righteousness. Koral sa pagkamatarong, kay baliko na ton, endangered species na ang naghimo sa pagkamatarong. Amen. Kag ang pinakadautan karon amo tong gihambal ko kang gingging, ang naghimo sing matarong amo pa ang kontrahon. Ang naghimo sa insakto amo pa ang gitawag tamayon. Ang naghimo sa mga butanga diin naningkamot nga maalain ang kabuhi sa Dios sa insakto kag sa kamaturan, kay ang tao karon nagkabuhi sa bakat. Pero kung diin pa to ang nagkabuhi sa insakto kag matarong, amo pa ang kontrahon kag tamayon. Yes, it is endangered species sa mga Kristohanon karon who build a wall of righteousness. Amen. Amo na nga baliko na kon, yes, of course, bisan pa man ang gihambal sa isa sa mga kolom nga ako nabasahan, ingon pa niya, may mga Kristohanon nga nag-ingon, ang kalibutan, ang simbahan nag-antos tungod sang sala sa kalibutan. But no, brothers and sisters, siling pa niya, ang tinuod mao kini, nag-antos ang kalibutan tungod sang sala sa tagasimbahan. Because you know, even karon sa mga gitawag ara sa simbahan, there is no such thing, they are what practicing as righteousness. What is the wall of righteousness? Una nga baliko na kon, i-share na kon sa mohon. May salida kami nga nalantaw during the time dirito sa balay. May mga gitawag kawatan, duwa ka buok. Naglibog sila kung diin sila mangawat. Karon kay Domingo man nga adlaw. Higutom na sila, ang simbahan nga ilang nasudlan may libre nga snacks. Isulod sila dito kag nag-snacks karon, ipapungko man sila sang ushers. Di naglingkod na sila dito. Pag umanog wali sang pastor, nag-announce ang pastor dala sa meeting nga mao na ni ang kwarta naton. Oh, nag-meeting. Nagdinusuay din sila. Ari na. Pirit ang mangawat. Tipay sila kay naglibog sila kung din mangawat. Namati man sila sa announcement nga mo na ning kwarta, bastante na ni himon og building. Pagpanggawas na sila, naghimo paagi, na dili sila makalakaw, nagbalik sila pagkagabi. Ila gisaka ditong simbahan, angtod nga may nakita sila ditong elders nga mao dito ang nagtinir, kay ang pastor dito tulog, ila dito gipanayaan kag dayon gipasugid diin ang bolt nga butanganan sa kwarta. Ila dito gitiunan kag dayon gidala dito sa bolt diin gidala ang kwarta. Abi mo lang, pag-abri wa na ang kwarta. Dito na diskubrihan sang pastor nga may kawatan sa sulod.
Sabi mo lang, siling ang pastor, pasalamat ta sa sining duwa kakawatan. So, kung waay ning duwa kakawatan, waay naton madiskubrihan, nga waay naton kwarta? Di, ipatawag tanan. Ito na diskubrihan nga ang kawatan, ara lang sa ila. Nagpasabot, ang corruption nagsugod sa sulod. Amon ng problema na to. We are living a dishonesty life. Bisan sa Kristohanon, halin sa financial, pakadto sa gitawag pagkabuhi niya, sa pangabuhi niya, kay may mga Kristohanon nga muingon kan kung dili ta mangila, dili ta mabuhi. No. You know, ang gilantaw sa Dios atos, ang honest nga life, because that is belong in a righteous way. Amen? Amo nang problema karon. Amo nang ang Ginoo kon lang taon naton sa New Living Translations, I look for someone who might rebuild a wall of righteousness. Amen. Kag endangered species ni karon nga kapanahunan. Just imagine ang seksyon nila ni Pastor Tibon nag-share sa akon ang ila kuno district gipasimangnuan gid sila nga nag-ingon ang ilang district, pastor, ayaw na kamo pagwali sa sala. Ayaw na kamo pagisgot sa mga gihimo sa inyong bibro. Pasagdi na sila, bisan mga bit pa na sila, o unsa man na, pasagdi na sila. Ang importante, pastor, nga puno ang inyo ikapulo. Nadismaya si. Amo ng trend karon sang simbahan. There is no such thing as practices with righteousness. Siling pa diri sa notes naton kung lang taon naton. The church today engage wickedness, commit sin, fail to practice righteousness, and they make secret things to become in common. Amo ning problema didto sa Ezekiel. Lang taon bala naton ang verse 26, siling pa diri sa verse 26. Gisupak sa mga pari ang akong balaod o gipasidad-an ang akong balaang mga butang. Managsama alang kanila ang mga butang nga balaan o dili balaan. They make secret things to become in common. Amo po ni ang failure karon sa Kristohanon. Ang pagpamati ba sa wali sagrado dili. Pero gihimo na to ni nga kumon. Anong kumon nga mga butang? Natuog ta. Oh, lingay nyo to pa doon, nagapauraray. Oh, we make secret things to become in common. Kung kaisa mamati ka sa gitawag sa wali, do parehas na lang nga namati kag handumanan. Kimuha ang mga balaan nga mga butang. Amen. Amo ng problema karon sa mga Kristohanon. Amen. Hindi siya sincero sa pagpamati. Hindi siya sincero. Kung may magkablit sa iya, mas entertinon pa niya ang nagkablit. Oh. Kung may nagmaritis sa iya, iya pa entertinon ang nagmaritis siya kasi may nagwalay sa tunga. Ginahimo niya kumun nga mga butang. Bisan ang adlaw nga balaan, ginahimo niya ni kumun. Amen? Mupita na nga sulti na kung sa pag-sharing namon, tandain ninyo, hindi ginaton lubagon ang prinsipyo sa Dios. Anong prinsipyo sa Ginoo? Sa wala pa niya gibutang ang tao sa kalibutan, may insakto na nga partida ang Ginoo. Ang unom ka adlaw iya sa tao, ang isa ka adlaw iya. Lubagon gani ni isang tao ang iya kabuhi. Yes, posible nga hindi maayo ang dangatan niya. Gisupak niya ang prinsipyo sa Dios. Ang anom kadlaw iya sa tao, ang isa iya na sa Dios. Masugot kag sa dili basta adlaw sa Ginoo, hindi naton paghimuon nga kumun nga mga butang. Amen. Hindi ni it is not a common day. Yes, brothers and sisters, this is a special day. Adlaw ni sang Dios. Amen. Amo na nga kung yes, adlaw sa Ginoo, anuman ka-importante sang transaksyon nimo, hindi pag-ibarter ang iya sa Ginoo.
Amuning failure naton. We make secret things to become in common. Siling pa ni Clendenin. May gambal si Clendenin sa sayings niya. Siling padiri niya. Jesus Christ has put the church in the Word. Huwag ko malipat sini. But Satan put the Word inside the church. Si Kristo Jesus, nagbutang siyag simbahan sa kalibutan, pero gi-reverse na sang yawa. Anong gihimo sang yawa? Nagbutang siyag kalibutan sa sulod sang simbahan. Tinuod na dili. Abi mo lang, ang business sa gawas lang na. Nakuha ninyo? Pero, gipasulod ni Satanas sa simbahan. Ingon pa ni Brother Edmo, nakasimba siya diya sa Agnaya, ang wali sa pastor 20 minutes, pero ang meeting sa ilang livelihood sobra na sa kauras. May meeting pa sila, ang kita nila sa tindahan, ang kita nila, no. Ebidensya na nga si Satanas ara na sa sulod sa simbahan. Amo ng problema. Jesus Christ has put the church in the Word, but Satan put the Word inside the church. Amo na nga ang ara karon sa simbahan, ara ang mga karnal, ara ang masiling naton, mga worldly nga unahuna. Let's say for example lang, imo makita, may mga players karon sa musician nga kinanglan, mo ariyo sila tagpito ka buok. Amo na nga pasalamat sa aton mga musician, angayan ni sila kung mag-ariyo sila. Kay ang ila punto diri amo ni nga mag-ariyos kuno sila, agud nga ang mga ara sa gawas ma-attract sa ila. Amen. Laliman kasi na. Amo na nga ang simbahan, panahon sa praise and worship, kung gabi, pamagnon ang sulak, kag dayon pasigahon ang mga gitawag, kipyat-kipyat, ara, nalatwa, nalat. Aron kuno pagdani sa gawas, nga ang mga himayli, nga mga batanon mo sulod dito. Grabe ang hunahuna karon sang mga taga-simbahan. Way sila kabantay nga ang demonyo nagbutang kalibutan sa sulod sa simbahan. Amen. Amo na nga matingala ka, yes of course, ang ilang mga worship leaders, grabe ka karnal kayo. Amen. May mga nagbarog pa sa pulpito nga imo makita kulang ang tila sa sayal. Ampay sa mga gitaris sa luyo. Amo nang system karon. It is not. Amo nang way na to nabantayan. Amen? No, brothers and sisters. Nga man, may hambal si Kristo Jesus sa Revelation, siling pa niya. In Revelation sa chapter 2, in verse 12 to 13. Because the biggest question right now, where is the throne of Satan? Where is the kingdom of Satan? Ang Revelations naghambal sa chapter 2, verse 12 to 13, siling padre. Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Pergamo. Mao kini ang giingon sa nagupot sa hait nga espada duay sulab. Nasayod ako nga anaa ka magpuyo sa dapit nga nahimutangan sa trono ni Satanas. Where is the throne of Satan? Sometimes the throne of Satan, he is what in the church. Amen. Damo karon programa ang simbahan nga kunuhay pagpa-attract sa mga unbelievers, but it is not. Ang importante karon, abi nyo lang, ang pagkabuhi nga matarong uyon sa kabubuton sa Ginoo. Amo na ang gikahimutan sa Ginoo. Yes. May mga simbahan nga ako nakita. Timingon gyud gabi mag praise and worship, pag mo ang mga suga dayon mag-order sila mga disco light. Dira sila mag praise and worship. Kay ara ko no mudihog ang Espiritu Santo. Amen. Amo na karon ang mga hunahuna sa mga tao nga ara sa simbahan. But it is not. Amo na nga ang aton nga gitawag pagtuon kon lang taon naton sa sini nga passage sa notes naton, brothers and sisters. Today, not only people doing of heaving not clear boundaries
of what is right and what is wrong. Kay kalabanan karon, yes, tungod kay kita, baliko naton, nagkabuhi ta sa democratic nga country. Hindi monarkiya ang aton country. Mo bitaw na, kung anarkiya pa ni kag monarchy, like sa Saudi Arabia, di ba? Ang mga kawatan dito ginaputlan og kamot. Amo na nga diri, kung posible kung monarkiya takag anarkiya, damo sa mga senador ang way na kamot. Oh. Amo na dito sa ila. Diri sa aton, bisan ano pa na nga gitawag masiling naton, pasumon-sumon, usay-usay, waay, gyapo na ayo. Oh, mapriso lang na usa ka buwan mo, gawas lang gyapo na. Pero kung monarkiya ta dire, lagmit, kasagaran dire, putol ang liog. Oh. Nagpuyo ta sa lugar nga demokrasya. Ano ning demokrasya? Ang matarong ari sa aton. Kung anong gusto naton, sa panggobyerno naton, amo nang insakto. Labi na kay natakdan ta sa mga western country as much as freedom and liberty. Di ba? Amo ni nagakatabo karon. Siling padriya, today, not only people doing of giving not clear boundaries of what is right and what is wrong, some people claim that there is no such thing as truth. They may say, what is right for me, that is good for me. Amo na ang aton karon sistema. Kung ano ang mahayo sa akon, insakto na para sa akon. Kung ano sa insakto sa akon, mahayo na para sa akon. Amo nang mentalidad karon sang tao. Amen? Amo nang iya karon settings. Amo nang bisan halin sa gagmay nga mga kabataan hangtod magdagko. Para sila kung unsa ang insakto, amo nang ila himuon. Nya may mga ginikhanan pod nga way kay balo sa kamaturan. Moingon pamagitan, nak, kung diin ka malipayon, suportaran ta ka. Bisan sayop na. No. Hindi insakto na. Kung Kristohanon ka, kinanglan ang kamaturan gyud ang imong dapigan, mubarog ka gyud sa kamaturan. Ayaw pagdapigi ang hindi insakto. Amuning system naton karon, kada yun siling padiri sa aton nga notes. The idea that there is no such thing as a definite truth. This truth called as postmodernism. Ano ni ang postmodernism? Amuning panahon naton karon. The bottom line is that it puts right and wrong in the hands of man. Meaning, kung ang sala para sa iya insakto, why may magbuot sa iya. Amen ba? Imo abing nun si Brad ninyo, Brad, ay pagpanabako, Brad, makadaot na. Kung sila siya dahil, oops, ikaw nagpalit. Di ba? Unsay insakto para siya, amo nang mayo. Amo nang tao karon. Imo na badlungon, kontrahon ka pa. Sila ka, Brad, ay pagubog-ubog, Brad, basi madaot ang imong kidney. Musilin siya dan, nga ikaw magmasakit. Di ba? Amo ng tao karon. Ang imo motibo para siya kayuan, pero iya na balihon. Kaya nga para siya, kung unsay maayo, amo nang insakto. Amen? Baliskad karon ng tao. Bisan sa pag-alagad sa Dios, mabitaw na sa pag-alagad sa Ginoo, may mga Kristohanon karon nga hindi makurikan. Yes. May mga Kristohanong hindi makurikan. Para sa imo, ang insakto para sila, pero para sila, hindi kay ang mga tao nga way nakasabot, ang hiwi para sila, maayo na. Amo ng mga Kristohanon. No. Amo nang usahay, dahil rebilde-rebilde dayon. Nga, ang para sa ila, ang hindi insakto sila, kung panglantaw nilang insakto, maayo na para sa ila. Bisan sa mga bagong tubo karon, mga kabataan, mga young people, amo ni. Kasabaan sa ginikanan, musiling sila, oh, isakto ni ako niya, sala si mama. Amen. Pabitan ng sulti na kon, yes, nga aton gobyerno karon ang mga kontraktor may ghost project. Ang starting point, sinasang estudyante ka pa. Dira na nagsugod ang ghost project, ma, may project kami, ma, bali 200.
Laliman kasi nagus. Pag siling, ari na. Nya ang ginikanan kay di mamangita. Di naman ang inyo project. Amo nang gus, dira na nagsugod ang gus project. Sang estudyante ka pa. Amo na nga nagtubo ka, kung makatrabaho ka na, labi na kung kontraktor ka, naanad ka na sa gus project. Kabuhi na nimo since from estudyante ka pa. Amen. Amo na nakasiling ko, naglantaw ko sa mga kontraktor kag senador, ilagi ni kabuhi sa estudyante pa. Hindi Kristohanon mo. Amen. So, ako nagto, kinahanglan butangan naton boundary. What is right and what is wrong? Singa na mo katapad, sis, Brad, may boundary ka. Inanglan may boundary ka. Amen? Ang Bible naghambal kung lantaw na ton. May boundary ka. Kung ang imo asawa, yes, ako nakakatawa ko sa testimony niya, Gor, mas palangga ko no siya sa usa. Pero iya lang to ha. Nga na. Kung may asawa ka, boundary na. Amen? Hindi na mangita. Sa laing asawa, that is boundary. Kinahanglan kahibalo ka what is right and what is wrong. Amo po na sa aton pagkabuhi nga Kristohanon. Kung may nakita kang hindi maayo, butang i-boundary. Ayaw pagimuha nga ang maayo, kaunon sang hindi maayo. Kuha ninyo. Kung may nakita man lang kamo nga ang pag-alagad sa Dios maayo, just go on. Lakpakan na to ng Ginoo. Amo ning postmodernism karon. If I think it's okay and I want to do it, then I can do it because God is understanding God. Bisan magubog-ubog pa ko, Brad, kasabot ang Ginoo, Brad. Mo nang problema. Bisan maghimo pa kog sala, nakasabot ang Ginoo kay tao malang ko. Amo na nga mentalidad. Amen. Bisan gilapas na nimo ang boundary nga iya sa Dios tungod kay ang Dios nakasabot, magpinatuyang ka na lang. Amo nang problema usahay. Amo na nga bisan sa mga masiling naton inang mga Kristohanon nga mabaw ang panabot sa pag-alagad. Himuon niya ni nga bersikulo. Itong istorya ni Brad John. Just imagine, may ara siya pag umangkon. Gipa-eskwela sang tiyo. Pastor, 4 years. Pagka-graduate na, iya dito gidala sa pinakamahal gid nga restaurant kay iya gi-blow out kay nalipay siya nga nag-graduate na. Pero nasubo ang tiyo kay nga pagpangi isang tiyo pagbalik niya may unom na kabir. Siling ang tiyo, kinsa may nag-order sa beer? Siling siya, ako yo. Nga, di ba pastor ka nga nag-order ka man? Nagpa-check up ko gahapon niyo os doktor, anemic ko. Giresitahan ko yung beer para patambok. Mo nang problema mo sa nitanaw siya sini. Dayon, natapad po niya ang Kristohanon. Paglingi, bako ka lagi, Brad. Yun siya, may buog maguning akong tapad. Giluod ko mo nang gidagkutan ako ni. Di ni masakpan ng Kristohanon, ay. Listen ni. Perting Kristohanon siya ni. Sabi nyo lang, ang pagkamatarong, hindi kay ang Diyos mo upod sa imo, amo tong hambal ni Gingging. Musiling ka gani, God's righteousness, imo gid pangitaon, ano ang pagkamatarong nga iya sa Diyos. Kaya may duwa ka klase ang righteousness, self-righteousness and God's righteousness. That is imputed. May mga tao nga nagpakamatarong siya sa ilang kaugalingon. Pero dili subay sa pagkamatarong sa Diyos. Amo na nga daghan ang nangamatay kay nga
Ang pagkamatarong nga ilang gihimo, hindi pattern sa pagkamatarong sa Diyos. Nakuha ninyo? Bisan ano man na kaayo, kung hindi na pattern sa pagkamatarong sa Diyos, masubo gyud ang Ginoo sa imo. Kinahanglan nakapattern ka diha sa principle nga iya sa Diyos. Pakpakan na to na. Amo na nga ang Diyos naton gusto niya nga maginulsol ang tao. Amen. You know, may ara unexpected nga mga kalamidad nga nagalambot sa aton. Una, ako nagisgutan, bagyo. Ikadua, sunog. Ikatatlo, epidemya. Kung moingon ka ganig epidemya, kung inilang nga lugar may sakit nga naglambot, that is epidemya. Pero tungod sa aton cases sang COVID, gitawag tog pandemic kay nga world war na siya. Ikatatlo, amo ng epidemya. Ikaapat, ang tsunami. Paglinog sang una sa Hapon, sa Japan, safety sila sa ilang earthquake tungod sa mga devices sa ilang nga gitawag building. Kaya ang ila dito mga building, hindi mga concrete ang ila gigamit. Ina mga bricks nga daw styrofoam. Amo nang uso dito sa ila. Nga ang building nila hindi bugat, pero hindi bugat, gaan siya nga building. Nga bisan mahugno siya, ang tao dili maunsa. Safety sila sa paglinog. Pero why sila kabantay sang tsunami? Kuha ninyo? Kag ang ikalima, amo ni ang earthquake. Yes, all calamity that could happen in this life, tandaan naton, ano man nga kalamidad ang maglambot, hindi ni makalabaw sa kalamidad nga maglambot sa imo kung ikaw mahimulag sa Diyos. Ang hambal sa Dios sa Matthew 7:23, palayo kay wala ko makaila sa imo. Ini nga trahedya amo ning pinakalisod. Kung bagyuhon ka, makarecover ka. Kung masunugan ka, makarecover ka. Yes, just in case kung may linog, kung buhi ka, makarecover ka pa. Pero kung mapatay ka nga way sa Dios, ang pinakalisod nga kalamidad nga hindi nimo mapalagiwan, ang kalamidad nga maglambot sa imo kabuhi, kag ang pinakasakit nga kalamidad, kung mamatay ka, kag singganon ka sa Dios, palayo kay wala ko makaila sa imo. Amo ni ang pinakabugat nga kalamidad. Amo na mga kaigsuonan. Mintras ang Dios naghatag pagkinabuhi, ayaw usiki ang kabuhi. Alagari ang Dios sa tibuok nimo nga kinabuhi. Ayaw pagsunda ang mga tao nga nagkabuhi sumala sa ilang gusto. Mabitaw na nga baliko na kon. Ang pag-alagad manggod sa Dios, it is self-denial. Self-denying. May mga gusto ta sa kabuhi. Kung kita lang ang patuyangan, damo ta gusto. Oh. Singa na mo katapad, damo ka gusto, brat. Ito na. Damo ka gusto. Bisan mangutana ko sa inyo, hindi ka mo gusto mapatay. Oh. Bisan ano ninyo kamyaot, pero di ka mo gusto mamatay. Inuna. Ayaw ko pag-ingna nga, why ni sa inyo huna-huna. Kung kita lang pagbuton, gusto naton nga ang aton pangabuhi maayo. Amen? Amo na ganing usahay tungod kay mag-hallucination na ta, maglakaw ta sa karsada, usahay magunaon na ta, unta makakita ko diri kwarta. Hangtod makatamak ka na sa tae. Damo ta gusto sa kabuhi.
Kung kita lang ang pangutanon, kung patuyangan ta sa gusto naton, gusto gani naton, nga dito ta magpuyo sa lugar nga layo sa mga peligro. May-ari gani diri sa aton nga gusto siya nga dito sa Amerika. Di ba? Nindot ang Amerika. Oh. Sino ang gusto diri sa inyo magpuyo sa Somalia? Oh, dili. Isa na mo lang ang itsura ni Agor, pero di ni pa Somalia. Yan na. At tura ba ang traidor sa Captain Philip? Daw siya to. Yan na. Kaglabaw sa tanan. Amo gani nang ang pag-alagad, hindi gigusto naton ang matuman. Kay kung kita la ang patugtan, kaayo naman suri-suri pagka Domingo. Diba? Kung kita lang patugtan, sus kaayo katukon ka ka Domingo. Ligo-ligo ka mo sa imo pamilya. Oo. Diba? Mga matuog ka mo sa imong asawa, magakos-kakos ka mo dito. Kung kamo lang pasugtan, nga na. Galing kay. Ini magud ang pag-alagad. Nga ari ka mo, kagustuhan magud ni sa Diyos. Kag amuning gipangita sang Ginoo. Nga may mga tao nga malangit kag maimpirno. Ang mga tao nga mga langit, ang iya manggod gituman ang gusto sang Dios. Kay kun sa kabuhi na kun pirti ka kapoy ang pagtuman sa kagustuhan sa Ginoo. Kapoy. Oh, magsige ka balik-balik pagka Domingo. Amen. Galing kay way ta mahimo. Ang mga tao nga nakasabot, ang mga tao nga gusto sa Dios, para sa iya ang tumano niya ang gusto sa Diyos. Si Christ ang example sila pa ni Kristo Jesus. Dili ko buot mo inom sa kupa, pero tungod kay imo pagbuot. Amo po ng kabuhi na ton. Amo na nga ang Matthew chapter 7 verse 21 nagahambal, hindi tanan ang nagtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingarian sa langit, kundi kadto lamang ang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan. Meaning, gidinay naton ang mga wants naton sa kabuhi for the sake sa pag-alagad sa Ginoo. Pakpaka naton natin. Amo na nga sa mga bisita namon, bisan pa man sa aton tanan. Ang pag-alagad sa Dios, kagustuhan ni sa Dios nga gisunod nimo. Amo na nga may mga tao nga hindi niya mahimo ang kagustuhan sa Dios. Musiway sa sadalan kay gusto niya nga malipay ang iyang kaugalingon, kay kung diin ang iyang gusto, didto siya. Pero alaot siya sa katapusan kay nga, yes, ang impierno nga lugar, way sing tao nga gusto nga mukadto dito. Kinsay gusto pa impierno? Way ka mo namayaw. Amen? Hindi ka mo gusto pa impierno, pero no choice ka mo. Kung kamo mismo magtuman sa inyo kagustuhan, way kamo may mahimo. Hindi kamo ang magbuot kang magpili. Isang buhi pa kamo ang magbuot. Kamo ang pagusto. Pero kung mapatay ka na, no choice ka. Amen? Hindi ka makasiling sa Ginoo. Ginoo, hindi lang ko sa impierno, pero way ka may mahimo. Kaya nga, sa katapusan, sa ending sa imong kabuhi, ang matuman ang Diyos yun. Amen? Di kagyod makasiling sa Ginoo, Lord, dili lang ko dito Ginoo. Karon kay buhi ka pa, may choice ka, makapili ka. Amen? Amo nang hambal na kon, all this calamity that could happen in this life, yes, hindi ni makalabaw sa kalamidad nga maglambot sa imo kung mamatay ka na. Kag kung singganon ka sa Dios, palayo kay way ko nakakilala sa imo. Amo nang pinakasakit nga kalamidad. That is eternal separation.
Amen? Waay na nakatapusan nga kasakitan. Mag-antos ka dito hangtod sa kangturan. Nga dito ka, it is because ang panahon sang buhi ka pa, hindi man ang kagustuhan sa Dios ang imong gisunod. Ang imo man kagustuhan, among imo gipatagbaw sa imong kaugalingon. Amo na nga pagkamatay nimo, no choice ka, kaya nga hindi ka na makabuot. Ang pagbuot sa Dios among matuman. Amo na nga kita, mintras buhi ka pa, pilia ang insakto para sa Diyos. Pakpakan na ito ng Ginoo kadayon magabarog tatanan diha sa presensya sa Ginoo. Amen. Amo na mga kaigsunan. This is what number one truths nga lantaw na to. God looks for a man who build a hedge of righteousness so that a terrible judgment will not come. Sabi mo lang, dito sa Luke chapter 12, verse 54 to 56, siling si Kristo Jesus, sa mga parinsiyo kag sa mga tigpakaron ingnon, which is, sa mga tao nga, masiling naton, mga reliyoso nga mga tao. Siling si Kristo Jesus, kamo, inigangad ninyo sa langit, kung makita ninyo, nga nagdag-o mo ingon kamo, muulan karon. Kung makita ganinyo ang langit nga pula, moingon ka mo, muinit karon. Pero anong mahambal ni Kristo Jesus? Pagkagahi ninyo o pagkawalay hinungdan nga kaliwatan. Makamao ka mo pagtagna sa dagan sa panahon. Pero dili ka mo makatagna unsa ang panahon karon. Ano ni nga panahon? Panahon ni sa pagpreparar sa imong kaugalingon. Tuod na. Panahon ni nga ipreparar ni mo ang imong kaugalingon. Nga ang kalamidad, kalit lang. Amo na nga sulti na kon. Yes, tama tong gihambal nila. May mga naabdan sa linog nga naghubo pa. Oh, isa nagali dito si Jira. Lalimahin kasi na. Oh. Naghubo pa. May gani, kaya harap pa ang iyang hunahuna. Oh. Kaya kung nagdagan siya nga hubo, pistahan siya sa karsada. Unexpected to kayo mo. Sagasakay kami sa sakyanan, sagadrive si Bunso. Ako na matikdan, murag plat, magyud ang sakyanan. Kay murag ilabay kami sa higad. Murag plat magyud ni. Taod-taod nagsuka na sa Egypt. Amo nagalito ang unexpected nga mga kalamidad nga naglambot. Taod-taod nag-asod-asod na ang text. Kamusta mo diha? Oh, may mga tanga negros nga nag-text. Kamusta mo diha? Siling, wala man mi diri dito man mi sa Amerika. Tungod nakita nila ang video sa bantayan nga nahugno ang cross. May mga motor dito nga natipagan. Paghagi na kon dito gahapon, may mga motor lagi gihapon. Oh, kung nangayo guro ni hinabang. Unexpected kayo. Abi mo lang, nag-agi kami sa Cosmopolitan, naglaray dito ang lungon. Atong gihambal na kon katong dito sa gitawag housing sa SM Care. Sa SM Care dito sa Pulang Bato. Hindi to kay SM nga mall. SM Care pabahay to sang SM. Nga parehas ni sa housing. Nahugno. May mabdos dito nga nadatugan sulti sa nagistorya sa ako. Kangilngig sang syagit, tabang. Kay napawong bayang suga. Ang mga nagtabang po dito, malisang po, kay nga, muaksyon na gani sila dito kay, may aftershock naman. Kung mo desider ka dito, base usapo ka nga madatugan. Ikaduha nila nga problema, ang kangit-ngit.
Dili makita, pero ang syagit lang ang ilang mabatian. Ikatatlo po nila nga problema, sa kadagko sang dibri, inang mga beam, mga simento, nga magdatog sa imo, hindi na masarangan sa duwa ka tao. Sabi mo lang, ilag yun na batian, nga sang kaagaho na, wala na nagsyagit ang mabdus. Patay na di ay. Meaning, namatay siya nga nagsigi syagit. Why sa may magriskyo? Sino man pud ang magriskyo? Kaya nga, ang mga tapad pud, puros tanan nahugno. Amo na nga nakasiling ko. Insaktong hambal ni Christ sa Luke 12, 54-56. Siling pa ni Kristo Jesus, pagkasayop gayud ninyo, pagkawala ninyo ipagtuo, kamao kamo maglantaw unsa ang panahon karon, pero dili kamo makamao unsa na nga panahon na karon. Ang punto ni Kristo Jesus amo ni, panahon ni nga ipreparar nimo ang imo kaugalingon. Amo na nga ako, abi nyo lang, gibiyaan ko ang akong professions nga gipaagian ako. Atong gi-share na kon sa inyo nga sang dito ko sa Cebu, tungod kay grabe ko kakapoy, tungod sa tong diiste nga time during the time. Gipugos na kon bangon ang akong kaugalingon. Pagbangon na kon, nakita gyud nako ang akong lawas nga nagigda sa katre. Kag dito ko nakasiling, kinahanglan gyud nga ang tao may Diyos. Kay may ara sa iya nga hindi mapatay. Nibalik ko gigda kag dayon nisangpit ko sa Ginoo kag nakabangon ko. Kag sugod sadto nangalagad ko sa Dios. Kay ining pag-alagad nakon pagpreparar ni sa akon kabuhi. Amen. Kita ang sipyat naton amo ni gipreparahan naton ang kaugmaon sa aton mga anak. Hindi man nasala, insakto man na. Gipreparahan nimo halos tanan insurance ara ka. May St. Peter ka, may is ka, may JSIS ka pa. Tanan nga gitawag masiling naton insurance ara ka. Maayo man na. Kuha ninyo. Pero ina nga preparasyon para lang na sa imo lawas. Lawas lang na nimo. Amen? Yes, malipay dito ang magtambong. Nami kalungon, kay may St. Peter ka, nindot ang imong pagka-make up, daw si Junisya ka. Ingana. Ma-appreciate sa mga nagtambong dito, sa mga mahal mo sa kabuhi. Pero, way kakadumdum ang kalag nimo. Amen? Way kakahuna-una. Kamusta ang kalag nimo? Kuha ninyo. Useless bisan maay kapaglungon. Maay pagkabalsamar sa imo kung ang kalag nimo waay nimo giprepar. Amo na nga kini nga kabuntagon. Ining naglambot sa bugo, awi kining ni para sa aton. Musiling kag awi kining pagpukaw ni. Amo tong hambal na kon sa ila boss kag ni Ryan, in every calamity, God has a message. Nga kay balo ang Dios nga ang tao ay napanahon sa iya. Busy ang tao. Amo na nga gamito niya ang kalamidad agod nga makabatyag ang tao. Amen? May mensahe ang Dios sa tagsa ka kalamidad. Amo na nga arita agod nga ipreparar naton ang aton kaugalingon. Simbahon naton ang Ginoo. Hallelujah. Before ta magapartig sa Holy Eucharist, ang ambal ni Kristo Jesus, kamusab, dili kamo maginulsol sa inyong mga sala, may sama kamo sa mudangat sa siningan. Hallelujah. We praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang tambuan sa kalangitan karon
Magpabuhagayang kalayo sa balang espiritu na daw ulan Ginoo. Huwag mo kakining kasing-kasing mo, madila ba sa kalayo mo? Huwag ning katapusang mga adlaw, lingon na ako. Ipakusad ka na ko ang imong gahom. Ginoo, iyabo ang katapusang digog mo, ani ako. Ang tambuana sa kalahiran, kayo mugsuri magpabuhagayang kalayo sa balang espiritu na daw ulan. Huwag mo kakiling kasing-kasing mo, madila ba sa kalayo mo? Huwag ning katapusang mga adlaw, lingon na ako. Hallelujah! Glory to Jesus! Ipakusan ka na mo ang imong gahom. Ginoo, iyabo ang katapusang digog mo, ani ako. Sulod ning kasing-kasing mo, putli ako. Hugasing Ginoo, mao kini ang bilang sa sulod ning kasing-kasing ko, putli ako. Hugasing Ginoo, mao kini ang bilang sa sulod ning kasing-kasing kasing ko, putli ako. Hugasing Ginoo, mao kini ang hirap sa sulod. Kasing ko, putli ako. Hugasing Ginoo, mao kini ang hirap sa sulod. Kasing ko, ipakusad ka na mo ang imong gahom. Ginoo, iyabo ang katapusang digog mo. Ginoo,
ka na ko ang imong gahom. Iyabuhan ka tapusang bihog mo, ania ako. Ania ako. Hallelujah. Ang alawito nagsulti, hugasi og limpyuhi ako. Sabi nyo lang, kita sa matag adlaw gabi mangayo kita sa Dios kapasayloan. Pagpaubos sa iya presensya. Tungod kay ari na ta sa panahon nga hindi naton mahibawan. Labi na kon sa kabuhi nimo may ari dire inabang naputan ang iyang kasing-kasing sa mga kalagot. Pagdumot, labi na may mga hatred ka sa kabuhi nimo. Abi mo lang, hindi maayo nga magbalon ka sini. Kinahanglan iimti nimo ang imo kasing-kasing sa sini nga mga sala. Kung may mga tao ka nga silbi gidumta nimo, just give it to the Lord. Amen. Labaw na kung may mga gitago ka sa imo kasing-kasing. Diba? Nabang may mga trauma ka sa kabuhi nimo. But you know, brothers and sisters, ara ka na sa Diyos. Just forgive and forget everything and ask the Lord sa iya nga gitawag kapasayloan. Mas dako ang kadaugan nga mahigda ka nga clear ang imo conscience. Amen? Amen ba? So, kitang tanan, bisan pa man ang sa likod, kung may ara sa imo mga kayugot, hindi nimo malipatan, right now, may the blood of Jesus, ilisi sang gugma nga iya sang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Magagunitay ta sa aton mga kabut kayo. Paluol ta diyan sa Ginoo. Siganay mo gigunitan, palangga ka sa Dios. Hallelujah. Yes. Itatanan magapalapit sa Dios, mangayo ta kapasayloan sa aton mga pag-alagad sa Ginoo, sa mga kakulangan naton. Amen. Na wala nakapahimaya sa Ginoo. Magaduol ta tanan diya sa Ginoo.